Kamusta mga tol? Hansen Yang from China, ang Chinese Jokic daw Ang sorpresa na itong nakaraang drop ha. Bigla kasing kinuha ng Blazers bilang 16 fix sa drop. Abay tirahin na natin yan, pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. 7'1", 249 pounds, 20 years old from Qingdao, China. 7'3" wingspan nito mga tol ha. At yun na nga, sorpresa nga siya sa nakaraang drop kasi ang projection sa kanya mga tol, mid-second round pick pa siya makukuha Pero bigla siya kinuha ng Trailblazers pang 16 na pick, hanep. Ito, kumpara natin kay Zach Edey Wow ha. 7'4" Zach Edey Wow, 305 pounds, pero 22 years old na si Zach Edey Wow nung na-drop siya. Yun namang stats ni Yang Chow Fried Rice na season sa China to mga tol ha. 16.6 points, 10.5 rebounds, 3 assists, 1 steal, 2.6 blocks, 3 turnovers, 61.3% sa field goals at 33.3% sa 3 points at 67.1% sa free throws sa 33 minutes kada laro. Eto mga tol, ang dami nagsasabi dyan no. Chinese Jokic daw itong si Hansen Yang. Totoo ba talaga yan? O chismis lang yan at chismosa mong kapitbahay? So syempre kapag isang player kinukumpara kay Joker, diba? Dapat magaling ka pumasa kapag ganun. Kaya unang-una natin titignan kapag ganyan yung passing skills syempre nito si Yang Chow Fried Rice. Ang una ko talaga napansin mga tol, madalas sa ibabaw siya pinapapwesto no? Yan, pareho sila ni Joker kapag ganyan. Diyan palagi nakapwesto si Joker sa ibabaw din Tapos yung pasa sa backdoor cut, ang sikip na pero nakalusot pa rin. Nice pass, layup yan. Diyan mga tol, diyan mo makikita ang galing na isang passer no? Kapag nasa ibabaw siya pumapasa Ginagawa nila yung NBA para lumuwag syempre yung loob, diba? Nice pass na naman layup yan. Kahit sa Summer League mga tol, makikita talaga diyan papupwestuhin yung mga sentro sa Summer League, diba? At so far, marami akong nakita magandang pasa nito si Yang Chow Fried Rice mula sa ibabaw na ganyan. Nagkanto ng pasa, lusot layup yan. Kasi kagaya ng ginagawa nila kay Doraemon, diba? Pwede rin magbigay ng screen sa ibabaw na kapag ganyan, no? At yung screen, nakita nyo yan mga tol, parang sanay manggulang talaga tong batang to no? Meron pa ako nakita ito mga tol ha. Para si Joker nga siya talaga dito Off the ball, nagagalawan yung mga kampi niya. Tapos siya nasa ibabaw, itinuro pa nga niya sabay kumat na nga, nice pass, 2 points na yan. Okay mga tol no? Tingin ko talaga, okay talaga, marunong talaga mamasa tong batang to Kung siguro, ikukumpara ko sa kay Joker, siguro mga 50% ng passing skills ni Joker, meron talaga to si Yang Chow Fried Rice may pektos pa kami pasa, ang ganda nice. Ito, maganda rin to sumuna yung kalaban nila, diba? Pumunta naman kagad siya sa butas ng zona dyan sa may free throw Tapos yung kakampi niya, ayan, bumaba na kagad ng pwesto. Tignan nyo ang ginawa niya pasa rito, mga tol, hype, ang ganda talaga Yang ganyang klase ng pasa mga tol, hindi mo yan makikita kina Pasador, kina Panungkit, kina Edu Manzano, at kahit sino pang big man natin sa Pilipinas, hindi nila ginagawa yung ganyan. So kung passing skills lang ang pag-uusapan mga tol ha, malaki talaga ang lamang nito si Yang Chow Fried Rice sa kahit sino pang big man natin sa Pilipinas. Ayan, ang ganda, walang niyang pasa, nice talaga At yung okay pa sa kanya mga tol ha, mukhang komportable talaga siya na mag-dribble. Nice pass na naman assist na naman yan. Ilang beses ko actually siya nakita, nagbababa siya ng bola at yung takbo niya, maayos talaga yung takbo niya ha. Yung dribble niya, maayos din. Tapos yung pasa niya, mukhang alanganin dyan, pero eksakto naman, assist na naman yan. So maganda talaga yung vision niya mga tol no. Ayan, kita niyo yung pasa dyan, ayan no, instant yan mga tol ha. Wala nga lang yung layup, pero shoot pa rin naman. Ito, pruweba mga tol ha. Kahit sa mga long pass ganyan no, kita niyo ba yon? Para sa isang 7-footer na pumapasa ng ganyan mga tol, kahit sa NBA, ilan lang siguro 7-footer na makikita mo ganyan pumasa konti lang talaga Pati yung mga outlet pass, merong ilang outlet pass ako nakita, ganyan, maayos talaga yung pasa niya sakto talaga, ayun na foul na nga. Ito pa isa, pagka-rebound niya, tignan mo, right away, binato nyo kaagad no? Sakto na naman yung pasa niya dyan, nakalayup na nga. So okay mga tol no? Okay talaga, wag kayong plastic dyan ha. Hindi naman mala Joker level talaga na passing, pero parang mas magaling pa nga siya pumasa kahit siguro sa kalahati ng starting center sa NBA Bigyan mo siguro ng 30 minutes per game to, siguro mag-a-average to mga 4 hanggang 5 assists per game sa NBA Hoy, like mo, ano na? Hindi porkit check 1, hindi ka na mag-like ha? Mag-like ka na! Now eto, marunong pa to mag-dribble mga tol ha. Kaya sa mga salasak nito, magugulat ka na lang talaga Meron pa to paborito mga tol, ayan no, spin move niyang na ganyan, nice yang. Favorite niyang yung speed move niyang mga tol ha. At napaka-smooth talaga tignan na spin move niya no, yan na nga dak-dak. Ito pa, nasa ibabaw na naman siya rito. Tingnan nyo yung speed move mga tol, nice talaga no? Pero wag na wag nyong gagawin sa atin yung ganyan speed move mga tol ha. Pipituhan kagad kayo na traveling kapag ginawa nyo sa atin niya, kasi umangat kagad yung pivot foot bago ka mag-dribble Pero sa NBA, nakakasut syempre yung mga ganyan. Tuloy-tuloy, layup yan. Yan yung sinasabi ko dati pa, diba mga tol? Dapat meron kayo isang galaw na pwede mong gawin na go-to move mo. At itong kaya mga tol, tingin ko, yung speed move na yan na siguro yung go-to move niya kasi ang ganda talaga pumihit no? Halatang pinag-practicean ang
gusto ang pihit na yan. Ganda, smooth na smooth talaga eh. Oh, layup yan. Ito pa isa, humarap sa bantay niya. Sasalaksak yan kapag ganyan, di ba? Ayan na naman yung paborito niya. Tingnan mo, oh. Tapos nakaharap pa yung kaliwang braso niya. Ayos na ayos talaga yung move mo. Yang, nice yang. Eto pa isa, sa high post na naman to ha. Tingnan niyo ginawa niya sa bola mga tol, oh. Dalawang peke tapos dinalan siya kanan, bigla niya kinabig sa kaliwa. Nakita niyo ba yun? Parang galong ni Joker yung ganon, di ba? Ayan, naiwanan yung depensa. Wakali pa ang ginamit ni Yang Chong fried rice. Nice naman. Ito pa isa, siya yung nagbaba ng bola dito ha. Tingnan niyo mag-dribble mga tol, oh. Marunong talaga mag-dribble, matino eh. May control talaga eh. Tapos bigla siyang bumagal, may kasama pang peke. Pinoy step yung ginawa ng Checo eh, oh. Pero parang style Joker na naman yung galaw ni Yang Chong fried rice na naman. Nice na naman. 7 puta na sumasalasak to ha. Pwede eh no. Pero baka hindi pagawa sa kanya kapag nasa NBA na siya. Unless na siguro kumakuha niya kagad yung tiwala ng coach niya. Pero since Blazers yung kumuha sa kanya mga tol, kasi sa Blazers meron ng 3 sentro dito eh. Si Gary Ayton, si Donovan Clingan, at Serena Williams, diba? 3 na kagad eh. So sana ang gawin ng Blazers sa kanya Twin Towers para makapaglaro naman to si Yang Chong fried rice, diba? Ay, nakalusot na nga eh, oh. Tak. Kasi kung tutusin, pwede siyang gawing power forward eh. Diyan sa may elbow siya mapupwestin kapag power forward eh. Tingnan nyo, nakataas kagad yung bola para hindi siya masundutan, diba? Ay, nice pass na naman sa cutter. O, assist na naman tuloy yan. So kahit Twin Towers ang gawin ng Blazers, pwede talaga. Kasi si Gary Ayton sa mapupwesto yon, sa ilalim pupwesto palagi yun eh. So sa ibabaw naman ngayon mapupwesto, si Yang Chong fried rice kasi marunong naman siya mamasa, diba? Eh di pwede niya ngayon mapasahan si Gary Ayton sa loob. Now sa mga pick and roll mga tol, yung mga screens na ginagawa niya parang okay rin talaga eh. Kasi check ko to mga tol eh. Sanay manggulang sa screens yung mga made in China na yan. Tapos yung roll niya parang okay din naman eh, no? Hinawakan pa nga siya dyan. Ayun, nice pass, layup yan. Diba, tingnan nyo screen niya, naka-steady lang yan, diba? Pero sa dulo may kasamang gulong talagang ginawa eh. Tapos ang ganda ng pass sa kanya sa roll, nakalusot, tak. Typical na check yan mga tol, yung ganyan. Solid kasi yung basics nila palagi, diba? Pati sa mga pick and roll, ganyan din yung tingin ko dati kay Suki na player din ng China dati. Tapos kapag nasa poste naman, yung paborito niya, yung spin move. Ayan na naman eh, nice, nakalusot, tak. Pag ito talaga spin move na to mga tol, na perfect niya ng gustong-gusto to, tingin ko dapat kahit sa NBA, pasahan siya palagi sa poste kapag ganyan siya kagaling sa poste eh. Kasi mga tol, maganda talaga yung spin move niya sa poste. Alam mo, pinag-practice na talaga ng todong-todo, diba? Ayan, nice, layup yan. Pero sa NBA, alam nyo naman, hindi uso sa NBA ang pa-low post eh. Pero sana, mabigyan pa rin siya ng pagkakataon dyan at makita ng coach niya kung ano ba yung kaya niyang gawin sa poste. Lusot na naman eh, tak. At saka pag ito mga tol, lumaki ang muscle tapos ganyan yung galaw niya sa poste, marami talaga papahirapan kahit sa NBA 2 eh. Ayan, tingnan yung seal niya rito. Seal ng aral talaga, diba? Hanggang sa huling-huling pagkakataon, ginugulangan pa rin yung bantay niya. Hawak-hawak pa nga niya yung braso para hindi masundot yung dadaan na pasa, diba? Kaya tinawagan pa nga na foul yung bantay dito eh. Ito pa isa, tingnan niya pagkakasil niya rito mga tol, na out of balance pa nga niya yung bantay niya eh. Tapos ayun, napasahan pa nga siya dyan. Nice, tak. Ito pa isa, tingnan niya yung bangga niya sa poste mga tol, ang lakas eh. At yung importante rito, hindi siya naitulak palayo galing sa poste. Kung saan niya ginawa yung bangga, na-maintain niya yung pwesto niya ron at ginamit yung advantage niya sa laki, is tuba sa tuloy yan. Tapos sa free throw mga tol, 67.1%. Ito nagulat ako dito mga tol kasi medyo mababa yan para sa akin eh. Bakit kanyo? Kasi diba, Chinese to mga tol eh. Kadalasan na mga checkwa, sure ball sa free throw yung mga yan. Si Yao Ming nga dati, 86.6% sa free throw, ang taas eh. At yung bitaw niya parang okay naman talaga eh. Pati nga yung palobo niya okay rin eh. Siguro gagaling pa sa free throw tong bata to sa hinaharap. Tapos sa 3 points naman, 33.3% sa 3 points. Pero bihira lang talaga siya tumira ng 3 points ha. Hindi talaga siya 3-point threat. At tapos sa rebounding naman, parang si Suki to kung rebound mga tol eh. Solid talaga yung basic sa positioning tsaka sa box out. 10.5 rebounds per game siya sa China. Pero sa NBA, malabo siya makakuha ng 10 rebounds per game. Ang big question kasi rito mga tol, kaya ba niya ma-maintain yung position niya sa box out kapag pinagtulakan na siya ng malalaking player sa NBA? Tapos panghuli mga tol, depensa naman. Parang okay din naman sa depensa to eh. Hindi naman parang pagong sa bagal eh, no? At palagi pa nakabuka yung kamay niya ha. Inabot pa nga eh, bounce pansitan. 2.6 blocks per game to sa China mga tol ha. Yung mga Chinese kasi na yan, parang nilagyan talaga ng silang kilikili niya palagi eh, no? Palagi nabuka tsaka nakataas ang kamay niya mga yan eh. Inabot pa nga bounce pansitan. Ayan, tingnan mo, ang laki-laki, diba? Ang laki lalo tingnan kapag nakabukay palagi yung kamay niya eh. At yan yung sinasabi ko eh, itaas mo muna yung kamay mo bago ka tumalon para hindi madali yung kamay mo pagtaas. Kaya ayan, baos, pansitan.
So yun mga tol, no, eto ha. Kung titingnan ko talaga itong si Yangcho Fried Rice mga tol, mas magaling pa to actually kaysa kay Suki na nadrap dati sa NBA bilang pang 43rd pick noong 2016. Kasi mga tol, mas advanced talaga yung opesa nito kaysa kay Suki. Mas magaling mamasa, mas magaling mag-dribble, meron pang go-to move na effective pa nga eh. Tapos yung ibang bagay, pares lang naman silang dalawa halos si Suki. Kaya ayun, mas mataas talaga yung naging pwesto nito si Yangcho Fried Rice kaysa kay Suki, diba? Eh kasi ganyan talaga yung skills na hinahanap ng mga NBA teams ngayon sa mga big man. Yung pwede mong ilagay palagi sa ibabaw yung isang sentro, diba? Ang magandang example niyan sino? Si Frankenstein ng OKC, diba? Sentro na pwede mo ilagay sa ibabaw kasi marunong mamasa. Eh kasi ginagawa nila yun para lumuwag palagi yung depensa sa ilalim para sa mga cutters. Actually mga tol, tingin ko rito mas bagay ito sa Warriors kaysa sa Blazers eh, kasi pwede siya maging kapalitan ni Doraemon, diba? So totoo nga ba yung sinasabi nila Chinese Jokic nga ba ito si Yangcho Fried Rice? Eto, honest to mga tol ha, para sa akin totoo talaga yan, kasi para talaga siya si Joker na made in China lang. Kumbaga, kung hatiin mo yung skills si Joker sa lahat ng bagay, eto yung kalalabasan si Yangcho Fried Rice talaga eh. Siguro mas athletic lang siya ng konti kaysa kay Joker, kasi kapag ito nakapasok sa loob, nakakadakdak talaga to si Joker, galata lang yung talon eh. Eto pa, ang malaking tanong ng iba rito mga tol eh, mas magaling ba talaga to kay Kai Sotto kaya yan na-drop si Kai Sotto? Hindi. Ang honest sa sagot ko dyan mga tol, etong skills na pinapakita ngayon ni Yangcho Fried Rice, ayan ha, yan mismo yung skills na ginustong i-develop ni Panungkit, diba? Pero hindi niya kinayang makuha. Nagigets nyo ba yun mga tol? Para sa akin, malaki ang lamang talaga ng taas ng potential ni Yangcho Fried Rice kaysa kay Panungkit. As in, malaki talaga kasi kita mo talaga sa galaw pa lang eh. Eto, smooth kung kumilos, diba? Si Panungkit minsan parang alinlangan kumilos eh. Eto, ando talaga yung direksyon niya. Pwede mong i-develop sa kanya yung kagaya na kay Joker kasi ando na yung skill set eh, no? Eh si Panungkit, paano? Saan ang direksyon ng development ni Panungkit? Nagigets nyo ba mga tol? Pero syempre naman mga tol, marami pa itong kailangan i-improve ha. Kailangan pa rin niyang i-improve yung bilis niya at yung stamina niya para makasabay siya sa bilis ng NBA. Baka nga pati 3 points ipa-improve sa kanya sa NBA eh. Pati syempre yung muscles niya kailangan niya talaga i-improve kasi puro macho mga players sa NBA, lalaki ng katawan eh. Baka sa bunggo siya mahirapan kapag ganoon. Eh right away ba makakatulong ba kagad siya sa team sa NBA? Kung bibigyan siguro ng pagkakataon to mga tol, oo naman. Pero dito kasi sa Blazers parang malabo kasi ang dami nga nilang malalaki rito eh. So baka makakakuha siya 10 minutes per game lang sa rookie season niya. Ang tanong deserving ba talaga siya bilang 16 pick sa NBA draft? Tingin ko talaga dito mga tol, sumugal sa potential ang Blazers dito. Kasi si Giannis De Belen, naalala nyo ba? 15 pick. Si Joker, 41st pick. Si Android number 2, 15 pick din. Si Capret, 27 pick. So tingin ko mga tol, ang ginawa ng Blazers dito, hinabol nila rito, yung potential talaga eh. Hindi yung ano yung mabibigay niya kagad sa team nila. So ano ba talaga? Deserving ba o hindi? Laki na sagot mo eh. Tingin ko mga tol, para sa akin ha, siguro 25th pick hanggang 30th pick dapat to sa first round. Kung yung skills niya sa ngayon, yung pag-uusapan natin ha. Pero kung potential yung pag-uusapan natin mga tol, para sa akin 10th pick hanggang 15th pick talaga to sa draft na to. Eh para sa akin nga, mas magaling pa nga to at mas mataas ang potential pa nito kesa kay Zach Edey Wow mga tol ha. Kung pwede pag-uusapan natin ha, si Zach Edey Wow na-drop yun, 9th pick yun last year eh. O ano pang himagas, mag-leg yan mga hater ni Yangcho Fried Rice.